I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan, mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. Nako mga bes, nakikita ko. Kahit sabihin mo maamong mukha ni Pangulong Marcos Jr., pero galit yarn. Bakit? Nako, dahil po guys dito, yung statement niya na ito, tungkol po dito sa nangyaring blackout dyan sa Panay, sa Western Visayas. Nako, nung January 2, alam nyo kasi mga kababayan, nawala ng kuryente sa kanila. Alam nyo kung saan sila natulog? Nako, sa labas lahat. Talaga namang nakaka-embier na, nakakainis yung mga ganito. Dahil ito si NGCP. Alam nyo, 2 beses itang nangyari, no? Nung nakaraang April pa, nagkaroon din ng ganitong malawakang burnout, mga kababayan. Tapos ito na naman. Kaya naman guys, hindi lang si Pangulong Marcos Jr. ang nainis, pati si Senator Tulfo. Nako, gusto niyang ano yung prangkesa ng guys, NGCP. Pero lingid sa ating kaalaman. Alam ko sa inyo, alam din nito. Alam nyo ba guys, correct me if I'm wrong. Alam nyo ba ang NGCP na nagpapatakbo ng kurente dyan sa Western Visayas? Nako mga bes, marami siguro hindi maniwala sa inyo, no? Ang 40% ay pag-aari ng bansang China. Yan, i-research nyo guys. Correct me if I'm wrong. Kaya minsan, nagkakaroon ako ng idea, hindi kaya pananabutahi ito sa Marcos admin? Sa aking kaisipan lamang. Kasi minsan, naisip ko din guys, no? Yung mga nangyayari kasi dyan sa Western Philippines, hindi kaya nakakaroon ng koneksyon sa mga ganitong pangyayari? Tapos, ang dami po kanilang, alam nyo, marami kasi silang mga business dito. Lalo na yan, no? Biro mong laki, 40% ang pag-aari nila. Ang NGCP. Nako. Kaya minsan naiisip ko yung ganitong pangyayari. Di kaya nagkakaroon ng sabotahe. Hindi rin guys malayong mangyari sa aking kaisipan lamang. Di ba? Who knows? Hindi natin alam. Pero yan ay sa isip ko lamang, no? Hindi naman ako nag-aakusa guys. Pero ang kaisipan ko lamang. Dahil nga dito, kinukunik ko kasi dito sa mga nangyayari sa Western Philippines. Yung pagpaparata ng bansang China sa atin, na tayo daw nagpuprovok. Kaya minsan ang isip ko parang nagkakakarugtong. Ewan ko lang kung ano ang sa isipan nyo din mga kababayan. Dahil dyan, pakinggan nyo guys yung mensahe ni Pangulong Marcos Jr. At siyempre, English yan at tinagalog ko din, no? Ay courtesy po ng Remate. At pakinggan nyo din guys, basahin natin yung sinabi ni Senator Tulfo. But anyway, bago nyo panurin guys at pakinggan, don't forget to like, hit the button bell, and hit the comment section guys. Maraming salamat. See you again sa aking upload videos. Bye. And babos, galit yarn si Mr. President. Mga kaibigan sa Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout mula nung January 2 pa. While power has been restored, the situation has caused significant hardship to our people, crippling businesses, compromising livelihoods, and endangering those in need of healthcare. Napakalaki ang nagiging lugi ng lahat ng mga negosyo sa Panay Island area, sa coverage area ng mga naging brownout. The National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, had a crucial 2-hour window to prevent the system collapse, as highlighted by the Independent Market Electricity Operator of the Philippines, or IMO. Regrettably, during this period, NGCP failed to resort to manual load wrapping, resulting in the crisis that we are facing now. This is not the first time that such a blackout has occurred. In April of 2023, a similar incident happened in Panay, prompting an examination of NGCP's performance.
It revealed the importance of completing the Panay Negros Cebu interconnection by August of 2023. The NGCP assured us that the Visayas grid had sufficient capacity, assuming timely completion of the Mindanao, Visayas, and Panay Negros Cebu interconnections. However, we find ourselves in January 2024, far from the promised completion date of August 2023, and we are still hoping for the Mindanao-Visayas interconnection by late January of 2024. Accountability lies with the NGCP. They are tasked with grid stability. Stability involves proactive responses to breakdowns and unexpected events, a duty that NGCP unfortunately has not fulfilled adequately. We recognize the contribution of distribution utilities and electric cooperatives for attending to the critical needs for power in the hospitals and the emergency facilities. NGCP's failure to act during the crucial 2-hour window is a missed opportunity. As the systems operator, NGCP must proactively engage with distribution utilities and cooperatives to manage loads and prevent such system collapses. I wish to reiterate our call that I made last year for NGCP to be transparent to its stakeholders, utilities, and regulators, to acknowledge its responsibility and be transparent in identifying weaknesses in transmission systems. They must identify and address these issues as they are crucial for a resilient and stable power infrastructure. In this regard, I have also directed the ERC to complete the reset of NGCP's rates without further delay, to ensure NGCP's compliance with its statutory and regulatory obligations, and to defend in no uncertain terms against any attempt to defer, delay, or prevent the implementation of regulatory measures. We will work diligently to ultimately resolve the situation and prevent such crises in the future. Our commitment is to the well-being and prosperity of every Filipino. Natin guys ng Tagalog, no? Ay courtesy po ng Remate. Ayan, no? Agay. O nga, maitim, walang kuryente, oh, diyan sa Panay, mga kababayan. So, but anyway guys, kawawa naman talaga sila. Ang Pangulo hindi po nakikita nagagalit sa mukha niya, pero yung pagkainis niya talaga naman, oh. Nako, galit yarn. Sabi po dito kay NGCP rates, pinareset ni PBBM sa ERC, sa pagbagsak ng Panay grade. Agay, ano bang nangyari dito? Alam po natin mga kababayan, ang NGCP, ang isa sa mga nagmay-ari niyan ay ang bansang China. 40% ang kanila dyan, mga kababayan. Agay. Yan na nga ang sinasabi ko, mga bes, Parang sa palagayan ko, parang nananadya ito, para lang pahiyain ang ating mahal na Pangulo at ang Marcos administration. Parang nanabutahe, Sa aking kaisipan lamang yan, guys, Well, mag-research kayo para malaman nyo na ang 40% nito, guys, ang pag-aari nitong NGCP na ito ay pag-aari ng bansang Chikwe. O mag-research kayo para alam nyo. Siyempre, yung iba alam nila yan. Kaya hindi lingid sa ating kaalaman ay sino man sa inyo mag-iisip din ng ganito katulad ng iniisip ko. Baka mamaya sinabutahe ang Marcos administration lang para lang mapahiya ang Pangulo, para naman magalit ang taong bayan sa kanya. Pero alam na po natin ang mga kalaban ng ang Pangulong Marcos Jr., yung talagang bumabati ko sa kanya. Hindi natin alam kung sino, pero may idea tayo siyempre kung sino itong mga to. Wala kong sinabi China, guys, pero alam po natin. But anyway, anong sinabi? Manila, Philippines, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Energy Regulatory Commission ARC na kaagad na i-reset ang rates ng National Grid Corporation of the Philippines, which is ang NGCP, kung saan isinisisi nito ang pagbagsak sa Panay subgrid ang naranasang blackout sa isla ng Panay kamakailan. Guys, yung January to, kawawa sila. Alam nyo kung saan sila tulog? Sa labas. Wala talagang ilaw sa kanila. Pero New Year na New Year, ganun ang nangyari. Parang nanabutahe itong mga to, ang pag-reset sa rate ay naglalayong tiyakin na sumunod ang NGCP sa obligasyon nito, kabilang na rito ang pagpamanatili ng katatagan ng grid. Ito mahirap, no? Nagbabayad tapos ganito ang nangyayari. Wow, grabe kayo,
Kinakawawa talaga yung mga kababayan natin dyan sa Panay. Kawawa talaga sila. Nakita niyo yung mga yung mga post? Natutulog sila sa labas kasi walang kuryente. Sabi the National Grid Corporation of the Philippines, which is ang NGC, had a crucial 2 hours window to prevent the system collapse as highlighted by the Independent Market Electricity Operators of the Philippines or IMEOP. Ayon kay Pangulong Marcos sa kanyang video message araw ng Biyernes, pagpapatuloy pa nito, accountability lies with the NGCP agay. With our task with the grid stability. Stability involves proactive responses to breakdown and unexpected events, a duty that NGCP opportunely has no fulfilled. Adequately agay. Ayon sa Pangulong Ehekutibo, bagamat na ibalik na ang supply, naibalik na guys ng kuryente, nangyari na anya ang danyos. Tama. Damage is done. Ika nga, kaloka. The situation has caused significant hardships to our people, crippling business, compromising livelihood, and endangering those is in need of healthcare. Tama naman. Tinuran pa ng Pangulo na nalugi ang mga negosyo sa Western Visayas dahil na rin sa naturang blackout. Tama yan guys. Ayan, panoorin nyo yung video niya. No? Ito, tinagalog lang natin. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na hindi naagapan ng NGCP ang malawakang power outage sa kabila ng crucial 2 hours window nito. Agay. Agarang pagtugon ng Marcos administration. Sa nangyari dyan, blackout dyan sa Panay. Kaya ayun, mayroon na. Nangyari rin anya, insidente sa notarang lugar noong, yes, totoo po yan guys, noong Abril. Anong last April? Alam nyo ba yon? 2023, kaya't nangako ang NGCP. Ito naman si NGCP, pangako ng pangako, napako, naulit na naman tanggalin kasi ang 40% ng pag-aari ng dyan mga sakang na hindi na mauulit ang insidente dahil tinatapos na ang Panay Negros Cebu interconnection sa pagsapit ng August 2023 agay. Paniwanag pa ng Pangulo, hindi natupad ang pangako ng NGCP. Ito po ang pangako na napako at naulit ang insidente nitong Enero. Nako, Mr. President, kung ako sa iyo, tanggalin mo na yung 40% dyan. Palitan mo na lang ng ibang kasusyo, yung na lang, South Korea na lang, o kaya ang Japan. Walang kakwenta yung kasusyo dyan na 40% pag-ari nila. Ay nako. I have also directed the ARC to complete the receipt of NGCP's rate without further delay to ensure, kailangan without further delay. Ay nako, bilisan nyo. Galit yarn si Mr. President. To ensure the NGCP's compliance with its statutory and regulatory obligation, kailangan, obligasyon nyo yan, siyempre, nagbabayad ang tao tapos ganyan ginagawa nyo, hindi pwede yan. Sabay ganun guys. And to defend in no uncertain terms against any attempt to defer, delay, or prevent the implementation of regulatory measure. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., galit yarn. Hindi, guys, joke lang. Inadagdag pa ni Pangulong Marcos na nagsisikap na ang gobyerno upang ito ay masolusyonan. Agay, ayan. Alam niyo ng Pangulo, hindi nagpabaya yan, guys. Hindi abot ng 2 araw, 3 araw. So, yan, mga kababayan. Oo nga, madilim, But anyway, mga kababayan. At si Senator Tulfo. Tingnan nyo, basahin ko yung sinabi ni Senator Tulfo, So, yun guys, nakikita ko yan, si Senator Tulfo. Alam nyo naman yan, si Senator Tulfo, pag nagalit na talaga yan. Walang preno din ng bunganga nito, mga kababayan, Parang si Lulu Digong din, Ang sinasabi po dito guys, NGCP franchise gustong ipabawi ni Tulfo sa kapalpakan. Agay! Alam ni Senator Tulfo ang 40% guys pag-aari ng Chickwes. Day. Nako, day. Alam niya yan i-search nyo guys baka sasabihin nyo gawa-gawa ko lang Hindi tayo pwede po magpapakalat ng fake news dito. Baka makasuhan ako. Nako, wala akong guys, kawawa yung mga anak ko. Di ba? Kaya nga pawang katotohanan lamang ang ating ibinabalita dito. Ina-updates ko po sa inyo para mayroon kayong updates Hindi katulad yung mga toxic na mga vloggers dyan, walang ginawa kundi magpakalat ng fake news. Mag-destabilize, mag-resign daw ang Pangulo. Excuse me.
Kwento nyo yun sa mga pagong nyo. Sa pagong na panutika nga. So, sabi po dito guys, Manila, Philippines, gustong ipabawi ni Senator Rapi Tulfo ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines. Agay. Sanhin ang patuloy na kapalpakan nito sa obligasyon na maghatid ng sapat na supply ng kuryente tulad sa Panay Islands kamakailan. Galit na naman si Senator Tulfo, ha? May points din naman siya dito guys, ha? Kahit sino naman magagalit, ano? Biro nyo no, ay nako, ewan ko lang, sa mga, ito naman kasi si NGCP NGCP na ito nagbabayad ng tao tapos palpak. Sa pahayag sinabi ni Tulfo, chairman ng Senate Committee ng Energy, nga no, chairman kasi ng Committee of Energy ito si Tulfo guys, na obligasyon ng NGCP sa operasyon ng pagmamintin at pagpapaunlad ng power grid ng bansa. Ngunit sa kabiguan nito, kailangan ng reviewin at kung maaari bawiin ang umiiral na prangkisa nito. Ay nako, gawin nyo na soon as possible kung ganyan lang din naman ang ginagawa ng NGCP na ito. Parang may nananadya na nanabutahe sa Marcos administration no? Alam nyo naman ang mga anti-Marcos, konting palya lang ng Marcos administration, agay, babiral nila yan sa social media. Kasi ganito ang administrasyon, walang kwenta, sasabihin nilang ganyan. Di ba? Ang akala mo may alam sila at akala mo mayroon silang naitutulong. Ang tulong nila yung mga bunganga nila napakatuksik. Sabi pa dito guys, matinding binatikos ni Tulfo ang NGCP sa patuloy na kabiguan nitong mapanatili ang katatagan ng grid. Kaya nagkaroon ng malawakang brownout sa Panay Island. Kaya nga sabi ko guys, natulog sila sa labas lahat. Yan, buong Panay Island, natulog sila lahat doon. I-search nyo yan. Nairita si Tulfo sa huling kapalpakan ng NGCP na pangalawa ng guri matapos magkaroon ng system disturbance sa Panay noong Negros subgrid mula Efres 27 hanggang 29, 2023. Ayan, NGCP. Makinig kayo. Kundi, babawiin kayo ni Senator Tulfo ng prangkisa. Panahon na para mapabilis ang re-revisa at agarang pagtanggal ng prangkisa ng NGCP. Mahigit isang dekada at kalahati ng nagsasakripisyo ang taong bayan sa mga kapalpakan nito. Enough is enough. Ayan ang sinasabi nga natin Nako, mga kababayan. Anya, sabi, dapat natuto na ang NGCP sa nangyayaring system disturbance noong April ng nakaraang taon sa Panay Negros subgrid at naresolbahan ang isyu para sa mas mahusay na serbisyo. Palagay ko may sabotahe ito sa aking kaisipan lamang yan guys Kasabay nito kay nausap din ni Tulfo si NEA Administrator Antonio Mariano Almeida hinggil sa update sa naturang isyu. Agay. Ang sinabi pa dito guys, nakatakda sa report, sinabi ni Almeida na the cause of the incident may potentially be attributed to the National Grid Corporation of the Philippines being unable to provide the necessary ancillary power supports when the first unit of Panay Energy Development Corporation, Corps in short po guys, PIDZ power plant trip at 12:06 p.m. on January 2, 2024 dahil sa boiler feed pumps issue. Yun ba yun ang dahilan? Sigurado kayo NGCP ano yan? Dahil sa boiler feed pump issue. Talaga lang Subsequently at approximately, dapat binabantayan nyo yan. Pangalawang nangyari yan sa 2:19 p.m. on the same day. All other power plants in the Panay Islands simultaneously trip, leading to the shutdown of multiple substation operated by affected electricity o cooperative ayon pa sa report. Agay. Sinabi pa dito guys sinabi ni Almeida sa report na the lack of ancillary power supports from NGCP could have triggered the cascading tripping of the remaining power plants in the Panay Islands, those leading to further blackouts. Agay, ginagawa ng paraan ang NEA ang naturang issue kaya inaasahang maibalik ang supply ng kuryente sa Panay Island sa mas lalong madaling panahon. Mayroon na guys sa binasa natin kanina sa sinabi ng Rematin. Ay pag-ugnayan din si Tulfo sa Department of Energy at
ang Regulatory Commission, which is ang ARC, na parehong nakikipag-usap din sa NGCP sa ilang apektado power plants. Sabi ko nga guys, ay gumagalaw po ang gabinete ni Pangulong Marcos Jr. So far so good, mayroon na po ngayon. The continued inefficiencies and failure to comply with its obligation mandated by its franchise of NGCP strengthens his firm resolve to review its franchise, which he already investigated through a Senate resolution last year. Giit ng Senador, nakatakdang ituloy ang investigasyon sa Enero 10, 2024. Nako, lagot kayo NGCP. Matinding nako guys, alam niyo naman si Senator Tolpo, matinding sermon ang abuti ng NGCP dito guys ha. Alam niyo guys, talagang nag-direct to the point ito. May kasamang pagpapahiya pa. Nako, lagot kayo mga besyang. So yun mga kababayan, yun po ang ating in-update sa inyo regarding sa nangyari ng blackout dyan po sa Panay. At ito po ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. Galit yarn kahit kahit wala sa mukha, pero siyempre nandoon ang inis niya. So see you again on my next upload videos. Bye 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 and baboos.